Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bukasyon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Real Time, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito ay ating makakasama ang kasalukuyang parochial vicar ng Our Lady of the Pilar Cathedral Parish. Siya po ay walang iba kundi si Reverend Father Raymar Arca. Magandang gabi po, Father Raymar. Magandang gabi, Father Randy, Earl, and Carlo. Evening po. Upang simulan ang ating usapang bukasyon, pangungunahan ni Earl ang pambungad na panalangin at ang pagbasa ng salita ng Diyos ni Carlo. Alalahanin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, aming Ama, dakilang manghahasik, dala ng iyong pag-ibig sa amin ay patuloy kang naghahasik ng mga kaloob na biyaya kahit na kami ay nasa iba't ibang katatayuan sa buhay. Di ka nag-aatubiling igawad ang iyong biyaya dahil sa iyong labis na pagmamahal sa amin. Dalangin po namin na iyong pukawin ang aming mga puso nang sa gayoy lumago nawa kami ng sagana bilang iyong mga anak. Basbasan mo po kami sa aming pagbabahaginan, gayon din ang mga tahanang sa amin rin ngayoy nagbubukas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong ding araw na iyon, sinabi ni Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at dooy naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapapilad sa madingding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhing namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga tawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa tandaan, may tig-aaring na pu at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Panginoon. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan. Ang kwento ng pag-aalay ng sarili ay isang konkretong pahayag ng pag-ibig na siyang tugon natin sa bokasyon. Sa nagdaan nating usapan patungkol sa pag-aalay ng sarili, naging matingkad na ang pag-aalay ng sarili ay nagkakaroon ng katuparan. Una, sa diwa ng karanasan ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa diwa ng panalangin, sapagkat sa tuwing tayo ay nagdarasal, hindi ang kalooban natin ang siyang sinusunod natin, bagkus ang ating niyayakap ay yaong kalooban ng Diyos. Taglay ang ating mga pusong may kababaang loob.
At nakikita ang magandang bunga ng ating buhay panalangin kapag ito ay nagagawa nating mais sa buhay. At nagiging konkreto kapag nagagawa nating maialay ang ating oras, ang ating panahon, ang ating kakayahan at maging ang ating kayamanan o talento na ating tinataglay para sa higit na ikadarakilan ng pangalan ng Diyos at sa paglilingkod natin lalo tigit sa Kanyang sambayanan. Sa gabing ito mga kapatid na nakikilakbay sa amin sa online faith sharing, mas lalo pa nating palalawakin at palalalimin ang ating pagninilay patungkol sa pag-aalay ng sarili. Sasamahan tayo tutulungan ng ating panauhing pari sa gabing ito mula sa Our Lady of the Pillar Cathedral Parish, kasalukuyang Parochial Vicar. Siya po ay walang iba kundi si Reverend Father Raymar Arca. Father Raymar, magandang gabi po muli sa inyo. Good evening po, Father Randy. At sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa usapang bukasyon. Father Raymar, sa pagkakataon pong ito ay ibinibigay namin sa iyo ang pagkakataon para sa pagbabahagi ng kwento ng iyong bukasyon. So, siguro gusto kong simulan yung sharing sa pamamagitan ng reflection ko doon sa gospel, no, for this day. Yung talinghaga ng mga hasik. Mas nabigyan ng reflection ko yung pagbibigay pansin doon sa sino ba ang nagkahasik na ito? Ang Diyos ang siya nagkahasik. Ang Diyos ang siyang tumatawag. Pero ang tinatawag ng Diyos at ang hinahasikan ng pagtawag ng Diyos ay hindi lang yung puro mabubuting lupa. Napakagandang bahagi ng gospel yung pinakita na ang tagapaghasik na ito ay naghahasik sa tabi ng daan, naghahasik sa batuhan, naghahasik sa dawagan, naghahasik sa mabuting lupa. Ibig sabihin pala, when we are speaking about vocation, hindi lamang pala yung mabuti ang tinatawag ng Diyos. Maging yung mga nasa tabi ng daan, maging yung mga nasa batuhan, maging yung mga nasa dawagan, maging mga nasa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay, they can also be considered as part of the vocation. At yun yung kabutihang loob ng Diyos na ito na very inclusive, lahat tinatawag, lahat pinagtatayaan niya lang kanyang pagtawag. Ang lahat ay nagbabakasakali ang Diyos. Sa kanyang pagtawag, baka kahit ang batuhan, ang dawagan, ang tabi ng daan, ay merong tumugon dyan. So, ganoon ko na ihahalin tulad yung aking sarili. I was in grade 4 noong naramdaman ko na parang meron akong pagtawag sa pagpapari. Pero syempre, dahil ako'y bata pa ng mga panahon na iyon, mas nagugol ko yung panahon ko sa mga different preoccupations mula elementary hanggang high school. Bagamat ako ay part ng paglilingkod sa simbahan, pagtapos ng First Communion, kumakanta na ako sa simbahan. Naging member ako ng children's choir hanggang sa naging teenager ako. Tapos napamiyembro na ako doon sa choir na kinabibilangan ko hanggang sa ngayon. At napakalinaw ng pagtawag sa akin ng Diyos. Una, na maging mabuting bata muna, maging mabuting anak muna. At yung pagpapari ay unti-unting inalagaan ng Diyos sa aking puso. Kasi hindi naman agad pagpapari Nagkaroon lang ako ng idea sa pagpapari when I was in college. Kasi I studied in San Sebastian College sa Cavite City. Nagkaroon din ako ng chance na makaugnay yung mga paring Recoletos at makita yung buhay nila. Sabi ko, parang meron akong kaunting attraction sa ganitong buhay. Pero mas sigit na nabigyan ng pagkakataon ng aking sarili
nakilalanin ang bukasyong ito nung ako ay nasa medyo may edad na nga no? I think I was 25 years old then. Nung si Father Orly Santos ay nasa tansa kasi masyadong matapang ang paring ito, masyadong may pagkabrusco si Father at bagamat meron siyang ganoong karakter, nakita ko yung subside niya, no? Na yung mga kabataan, yung mga katulad namin na naging sa simbahan, ay pinapahalagan niya in such a way na distinct sa kanya, no? Na minsan ay kahit minsan pinapagalitan niya, minsan ay sinesermon niya in front of the many, pero that is his way of giving value to us, no? Sa mga naging sa simbahan. Until such time when I was I think nasa school na ako nito, no? Nagtuturo ng Father Randy. Kasi yung aking school na pasukan, it is a school owned by a family. Tapos ang isa sa miyembro ng pamilya yun ay pare, si Father Ariel Lizama. Sabi niya sa akin that time when I applied sa school, kasi yung isang kasama ko sa simbahan ay nagtatrabaho din doon sa eskwelahan na yon. Sabi niya sa akin, kung hindi ka matanggap dito sa school, kailangan ko ng secretary, no? Sabi niya ganyan sa akin. Total, ikaw pala expose sa simbahan, ganyan-ganyan ng mga exposures mo sa parokya. Sabi ko, medyo malayo yung simbahan niya noon sa Soldiers pa dyan, sa Our Lady of Fatima Parish sa Soldiers, sa Molino. Kaya hindi ko kinagat yung ni Father Ariel. Mas ang kinagat ko ay yung na-offer ng school. So, I taught for more or less, parang nasa 6 years siya. 6 years. At doon ko na-realize, una yung gift ko sa pagtuturo, gift ko ng pakikipag-ugnay sa mga kabataan, at nabigyan din ako ng exposure kasi dahil nga ako yung nasa simbahan, pinaghawak ako ng music ministry ng school, at yung campus ministry ng school ay sinimula namin, at nagkaroon din ako ng chance to encounter the Lasallian Brothers at nurungan kung ano yung buhay sa simbahan. Habang dumalalim din at nagiging mature yung pakikipag-ugnayan ko sa buhay parokya. Kasi iba na rin ang nagiging reaction ng mga tao nung panahon na yon sa treatment at sa treatment ng kura paroko sa mga lingkod simbahan. So sabi ko, baka meron din akong magagawa na pamamaraan para ang mga taong nagre-react sa kura paroko ay hindi mag-react ng gano'n at mas sigit ko silang madala sa simbahan. So yun, habang ako ay nasa school, nagtuturo, engaging in a campus ministry office, natuturo din ako ng Christian Living Education na di ko alam kasi ang natapos ko ay computer science ang natapos ko eh. So pinaturo ako ng Christian Living, naging campus minister ng eskwelahan. Tapos habang ako'y nasa parokya, at merong isang instance na meron akong mga inaayos-ayos doon sa loob ng music room namin that time. Inabot na yata ako ng 9 o'clock just to iayos yung mga gamit. Nasilip ako ni Father Ronel Ilano. Sabi sa akin ni Father Ronel, bakit nagpapaabot ka ng ganitong oras sa simbahan para ayusin mo lang yan? Parang that time, iniisip ko, bakit ko sinosolo yung trabaho, pwede ko naman i-delegate, pwede naman akong umanap na ibang makakatulong. Kaya, nung panahon na yun, nung pagkakataon na yun, inimbitahan ako ni Father Ronel Ilan na mag-dinner sa parokya. Kasi late na rin siyang dumating, sabi niya, tara kumain tayo. Tapos nagkwento sa akin ng buhay niya. Kasi si Father Ronel, I think, ay late din pumasok ko sa seminaryo eh. Kunwento niya sa akin yung buhay niya, at least yung kanyang age na 37 yata siya naging pare, tapos pinagdaanan niya sa seminaryo, kaya lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng seminaryo, sa labas ng seminaryo, kunwento niya sa akin. And
medyo napukaw ang damdamin ko sa mga kwento niya. Kaya sabi niya sa akin, nakapag-extend ka ng time listening to my story, baka gusto mo rin itry. Baka gusto mo rin itry. Gusto mong subukin yung buhay na tinatahak namin. Kasi sabi niya sa akin, nakikita ko yung sarili mo na engross ka dyan sa ginagawa mo sa simbahan, sa music ministry. So, why don't you try? I-try mo na pasukin. I-try lang, sabi niya sa akin. Subukin mo lang. Subukin mo lang. Hindi ako agad nakasagot sa kanya kasi nasa eskwelahan nga ako, I was working, nag-enjoy ako sa ginagawa ko, hindi ko rin naman maiwan yung parokya, yung simbahan, etc. Hanggang sa minsan ay niyakag niya ako sa isang parokya at sabi niya sa akin, Taymar, merong usapang bukasyon. Padre Randy, yung usapang bukasyon, that was 2007. Hindi ko magkakamali. That was 2007. Sa Our Lady of the Pilar Seminary. Seminarista ka pa. Payat ka pa noon. Payat pa tayo doon. Doon ako nag-attend. That was November. Natanda ko, November yun. Nag-attend ako noong usapang bukasyon. Parang nakaka-enjoy umattend dito. Nag-enjoy ako, nakikinig ako ng mga stories, tapos merong mga vocation animators. First time ko makarating sa Our Lady of the Pilar Seminary, nakita ko yung mga pare, nakita ko yung mga seminarista nung panahon na yun. Kasi si Padre Renre noon, kasama ko rin sa music ministry ng TADSA, seminarista na siya ng Our Lady of the Pilar Seminary. No? Kaya nag-meet kami doon, so siya nagturo sa akin paano pagpunta ng seminaryo, ano mga dapat mong sakyat, etc. etc. So, nag-attend ako ng usapang bukasyon and Father Ronel was expecting for a good discernment or for a good decision. Sabi niya, ayan, naka-attend ka na. Gusto mo na bang mag-exam? Sabi ko nung panahon na iyon, parang napaka-immature pa para ako yung mag-desisyon na mag-exam. At sabi ko, ako ay nasa eskwelahan din, nagtuturo. Inaasahan din ako doon sa office na binuksan para sa campus ministry. Sabi ko kay Father Ronel, hindi ko pa ho kaya, parang hindi ko pa ho kaya mag-desisyon sa ngayon. But, parang hindi ko po binibitiwan, no? Yung posibilidad na pasukin ko yung ganyang buhay. Sabi ko, gusto ko lang muna na at least ay magkaroon ng certainties yung mga magiging susunod na buhay ko pagdating ng araw. Just in case, pasukin ko nga po itong ganitong buhay. So, sabi, very positive naman na response si Father Ronel. Maganda yan. At i-ano natin, no? I-purify natin. Let this coming year be discernment year for you. So yun, hindi ako nag-resign sa trabaho, hindi muna ako nag-exam, but I took that opportunity for me to discern and to make good decision for this vocation. At malinaw yun kasi medyo ginabay-gabayan ako ni Father Ronel along the way. Habang nasa simbahan, kumusta once in a while. Hanggang sa dumating yung panahon na tinawagan na kami for exam. Sabi sa akin ni Father Ronel, I think you are already prepared to take the examination. Sabi ko, sige po, mag-exam na po ako. Until I took the examination sa San Carlos. No? Very memorable yung panahon na yon kasi naalala ko kung sino yung nag-guide sa amin doon. Kung kilala niyo si Sir Gab Alina, no? si Sir Gabo ang nag-guide sa akin sa pag-exam. Kasi kinuwento niya sa akin yung buhay nila sa loob ng OLP. At sabi ko, parang nagiging interesado ako mas lalo nung narinig ko yung mga buhay ng mga seminarista. So I took the exam without the knowledge of my parents. Hindi ako nagkukwento muna sa magulang ko kasi
Hindi ko alam kung bakit ano ba dahilan noon. Parang ayokong i-announce ang decision ko not unless talagang talagang sigurado ako na pasado na. At hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanila ano yung mga salitang gagamitin ko para i-inform sila sa decision na ginawa ko. Until such time na lumabas yung resulta ng exam, si Father James noon ang spiritual director ng OLP. Siya yung tumatawag from time to time. At that time, hindi pa uso cellphone, So tumatawag si Father James sa landline. Yung landline namin sa bahay, tinatawag niya. Lagi niya akong hinahanap. Of course, hindi niya ako makakontak kasi nasa eskwelahan ako. So lagi niya nakakausap nanay ko. So lahat ng first-hand information about the result of the exam, mga schedule ng mga kung ano-anong report sa seminaryo, puro nanay ko ang nakakatanggap ng information. Kaya nagtataka na rin siya, sino ba si Father James? Bakit ba nag-exam ka? Para ba saan yung exam? Bakit kinakailangan mo na pumunta sa IMUS ng ganito, ng ganitong pecha, etc. etc. Sabi ko, basta ho, pinapapunta ako, basta pupunta na lang ako doon. Saka ako na lang ipapaliwanag sa inyo. Pero umiisip ako that time ng magandang pwedeng idahilan o ikwento sa kanila na hindi sila mabibigla. Hanggang sa lumabas yung resulta ng exam, pasado ako sa exam, and then sabi ni Father James, magkakaroon kayo ng orientation, and you need to inform your parents. No? So that was March, I think, and we need to sign a letter of intent sa eskwelahan if we still decided to continue our service. At that time, mag-aaning na taon na ako sa eskwelahan. Ikinuwento ko dun sa kapatid ni Father Ariel Disama, na principal ng school, yung aking plano. Sabi ko, I am planning to try na pumasok sa seminaryo. Ang aking ginagamiton ay subok lang. Susubukin ko lang ko. Itatry ko lang ko. Sabi sa akin ng principal, kung iyan ang plano mo, then we will support you. No? Hindi kami magiging hadlang para hindi ka pumasok sa buhay na yan. At ang nakakatuwa, dahil naikwento ko lahat, yung plano ko, itong principal namin, meron silang tindahan ng mga gulong ng sasakyan. Yung tatay ko, doon bumibili ng gulong ng sasakyan niya. Minsan, yung tatay ko ay nagpalit ng gulong ng sasakyan niya. Pumunta doon sa tindahan ng principal namin. At yung principal namin, Ate Katera, ikinuwento. Siya nagkwento. Sabi niya, alam niyo ho ba, ang anak niyo ay nagpaplano pumasok sa seminaryo. Magiging pare pagdating ng panahon, huwag niyo hong pipigilan, huwag niyo hong ahadlangan. Yun ang sinabi doon sa kanya ng principal na. Hanggang sa isang umaga, nagtataka ako bakit naririnig ko ang nanay at tatay ko nag-uusap. Ang sabi nila, bakit ba yung anak mo gusto pala maging pare? Dapat pala hindi na lang siya nag-college. Dapat pala noon pa pumasok na siya ng seminaryo para bata pa lang siya, pwede na siya maging pare. Kasi iniisip na, kinakalkula na nila ang edad nila Sabi nila, kapag naging pare ang anak mo, baka mga senior citizen na tayo, ganyan-ganyan. So iniisip nila, matanda na sila pag naging pare ako. So nagulat ako, ba't sila nagkukwentuhan ng gano'n? Hanggang sa pagbalik ko sa school, ipinasa ko yung letter of resignation ko. Sabi sa akin ng principal namin, huwag ka na mag-alala. Nakausap ko na ang tatay mo, sinabi ko na huwag silang huwag silang hahadlang sa mga plano mo. Sabi ko, kung ganyan, yung principal namin, pakialamera. So, and it was a good, it was God's providence for me. Kasi, nahihirapan ako magpaalam sa kanila. Kasi nga, dahil akala nila ay settled na ako sa mga plano ko, settled na ako sa buhay na tinatahak ko, masaya na ako sa kung ano man yung meron roon ako during that time. Hanggang sa meron pa na bagong mangyayaring shift sa buhay ko. Sabi ng nanay ko sa akin, nung ako'y papasok na sa seminaryo, kasi nag-usap na kami, etc. Sabi lang sa akin ng nanay ko, noong kami ay
ihahatid na sa seminar. Sabi niya sa akin, kung meron kang regret at naisip mo na di ka para dyan, ay walang problema sa amin. So you are free to come back. Wala tayong pag-uusapan na magiging problema mo kung sakaling hindi mo idiretso yan. So yun ang naaalala ko message sa akin ng nanay ko. So naihatid kami sa seminaryo. Actually, we were 3 from Tansa during that time. Tatlo kaming pumasok sa seminaryo. Si Eric Arca at si JC Silva. Kabatch ko yan na pumasok ako sa seminaryo. But eventually, they decided not to continue. So, nag-stay ako sa OLP for 3 years. Ang mga kabatch ko nung una, kami po ay, isa sa mga batch ng, ng preparatory formation year, yung tinatawag na PFY. Doon kami sa building sa tabi ng lumang bahay pare. And yung unang taon ko sa seminary ay napaka-challenging, no? Actually, hindi yung unang taon, yung mga unang linggo, mga unang buwan. Kasi akala ko nung una, ang seminary ay ganito. We all have the preconceived ideas of what seminary is. No? Ang dami mong mga idealisms, ang dami mong expectations, only to find out na hindi pala talaga ganoon, no? Yung mga tao na makakasama mo, at yung mga makakasama mo sa dormitory, etc. So, ang dami ko expectations sa kanila, only to find out na hindi yun. Kaya nung minsan, meron kaming not so good encounter, at talaga namang feeling ko ako'y habag na habag sa sarili ko, ako'y awang-awa sa sarili ko that time, ay sabi ko, ako naman hindi nakakatikim ng ganitong buhay. Sabi ko, baka hindi talaga ako para sa seminaryo. Kaya, during that time, ang aking spiritual director, si Father James, no? Sabi ko kay Father James, Father, gusto ko makipag-usap sa inyo. Sabi niya, sige, usap tayo mamaya ng gabi. So, nung kami nag-uusap na, sabi niya, ano ba nangyari sa iyo? Kinuwento ko sa kanya. And then at the end of our conversation, sabi ko, gusto ko na hong umuwi. Gusto ko na hong lumabas ng seminaryo kasi ay ganito ang naranasan ko. And I think parang hindi ko kaya. Sabi sa akin ni Father James, wag muna, no? Wag muna. Tapos hindi kita papayagang lumabas kasi yung mga na-experience mo ay mga petty things lang yon kumpara doon sa mga darating pa. So you are just being prepared doon sa mga maaari mo pang maranasan pagdating ng panahon. Sabi niya, tatandaan mo ito, no? Itong gabing ito, kapag hindi ka nag-give in dyan sa initial na emotion at feelings mo, mas maihahanda ka sa mga darating pang panahon, sa mga challenges pa na mas haharapin mo. So, ayun, hindi niya ka pinayagan, sabi niya, huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas. So, hindi nga ako lumabas. Hanggang sa, ayun, naranasan po ang buhay sa OLP for 3 years. Naging memorable, mas dumami yung kaibigan, mas nakilala ng mabuti ang sarili. Hanggang sa nag-decide kami when I graduated OLP, sabi nila ay mag-enter na spirituality. So sa pagpasok namin sa tahanan, mas doon luminaw, no? Yung pagkilala sa sarili, especially during the spirituality. Ang daming confrontation sa sarili at naging moment yun of purification, knowing yourself, knowing the bad side of yourself, etc. So, very purifying, no, yung spirituality sa tahanan. Hanggang sa natapos yung spirituality yun na napaka-challenging din at napaka-memorable ng panahon na yan. Kami magtatapos ng spirituality year. Pinag-decide kami, no? We made our own discernment whether to continue or not. Natapos ang discernment retreat namin. Sabi ko, bakit yung mga kasama ko, puro mga nag-iiyakan? Bakit parang puro mga gulong-gulo ang mga isip nila? Samantalang, nung ako ay nag-usap kay Father Mike, niyakap ako ni Father Mike, sabi niya, pag-ready ka na sa theology, pag-akit mo sa taas, etc. etc. Sabi ko, bakit yung mga kasama ko nag-iiyakan? Yung pala, they all decided, most of them decided na hindi muna mag-continue. So we were 9,
in spirituality. Yung dalawa ay hindi na nagpatuloy ng community immersion namin sa Palawan. So 7 lang kami nag-undergo ng discernment retreat. Tapos out of 7, ako lang ang natira. No? Ako lang ang natira. Yung 6 ay nagsipagdabasan. Ang malinit na nilolo ko sa akin ng mga pate, ano ba yan? May sumpa ka yata, no? Kaya yung mga kaklase mo, puro mga nagsipag-alisan, ikaw lang ang natira. Sabi ko naman noon, baka kaya sila ang may sumpa, sila ang lumabas, ako ang natira. Parang gano'n. So, natapos ang spirituality yun, na-enter tahanan, na-expose sa theology, nag-aral ng theology, masigit na napagyaman yung experience ng pagtawag ng Diyos. Kasi, ano ka na, no? Nasa mas matured stage ka na, ang kasama mo ay married ages na, at talagang kinakailangan ng mas higit na paigtingin yung community life. Kasi, you are dealing with different people na, iba't iba na mga karanasan sa apostolate. Tapos, yun. Actually, doon ako nag-first year theology, 2 kami. No? Meron isang returnee. Kaya sabi ko, buti na lang, hindi ako nag-iisa. So, 2 kami hanggang 2nd year. Tapos pagdating ng 2nd year sa 2nd semester, yung aking nag-iisang kasama, nag-decide ulit na lumabas. No? So, nag-iisa na lang ulit ako. Sabi sa akin ng isang pare, confirm, no? May sumpa ka. No? Lahat na nakakasama mo, puro mga nagsisipag-alisan. So, naging T2 ako, nag-graduate ako ng T2, and then, hindi ako pwedeng mag-pastoral year ng mag-isa. Kasi hindi pwedeng mag-discern mag-isa no? So, nag-decide yung seminary board that time na mag-continue ako ng T3. So, medyo kakaiba yung formation track ko kasi T1, T2, T3, and then pagdating ko ng T3, doon nagsimula yung discernment for my pastoral. So, T1, T2, T3, and then pastoral year. At during my pastoral year, napaka-tingkad ng karanasan ko kasi iba-iba ang discernment process na ibigay sa amin ni Father Mike that time. Akala namin ito na yung aming ministry na pupuntahan, only to find out na ang bunga pala ng discernment ko ay mag-engage sa buhay ng mga kabataan. Sabi ni Father Mike, ano bang uri ng youth ministry ang gusto mong i-try? Sabi niya, gusto mo ba yung katulad ng ginagawa ko? Kasi si Father Mike that time yung diocesan youth ministry head, director. Sabi niya, gusto mo ba yung katulad ko? Sabi ko, hindi ho, parang hindi ko tipo yung mga ganyan. Yung masyadong kasama yung mga kabataan, yung mga galaw-gaw, mga makukulit, etc. Yeah. Okay, sige. Why don't you try to engage yourself in sabi nga yung a different setup, the unchurched youth. Sabi ko, ano ba yung unchurched youth? Yung mga kabataan na hindi karaniwan na nasa parokya. Yung, hindi katulad ng mga kabataan na nasa mga parish youth ministry, diocesan youth ministry. Bakit hindi mo itry na i-minister yung mga kabataan na nasa kalye, yung mga kabataan na pabayaan na magulang, na abandoned, yung mga exploited, yung mga difficult na sitwasyon na hinaharap ng mga kabataan na ito. So pinag-isipan ko yun, sabi ko, let me discern, Father Mike, kung talagang iyan. Until I make my own discernment, sabi ko, sige po, I will engage in a listening ministry, journeying with this sector of youth. Sabi niya sa akin, sige, humanap ka ng isang institusyon na kung saan pwede mo magawa yung sinasabi. Wala man akong agad-agad na mahanap, kaya siya pa rin ang humanap ng yung center para sa akin. Until I entered yung tinatawag na Pangarap Foundation sa Pasay. At dito ko na-encounter yung una kami, ang kabataan that time na naka-house dun sa shelter ay 95, no? 75 kabataan. Iba-iba, mula, ang pinakabata that time ay 10 years old hanggang 25 years old. Most of them are mga orphans,
kalahati ay galing sa kalye, kalahati ay exploited, kalahati ay abandoned, kalahati, karamihan ay mga, meron pa nga doon mga galing sa DSWD, etc. So lahat ng kabataan na nasa loob ng shelter ay mga difficult youth, mahihirap pakisamahan, mahihirap na turuan, etc. etc. Naalala ko nung inihatid ako doon sa shelter na iyon, merong naghatid sa akin kaibigan, sabi niya sa akin, brother, kung naisipan mo na umuwi ulit, susunduin ulit kita dito. Feeling ko din mo kakayanin sa loob nito. Kasi talagang ang daming kabataan, tapos para ka nasa loob ng Muntinlupa, kasi ang gugulo nila. I was challenged when I was inside the foundation. Una, paano mo pakikinggan ang istorya ng mga kabataan na ito? Pangalawa, paano ka magiging convincing sa kanila? Iba-iba yung buhay nila, iba-iba yung kwento ng kanilang buhay, iba-iba yung kanilang mga pinanggalingan, iba-iba yung kanilang mga katangian, etc. All of them are unique. Ang sabi sa akin ng director, basta makinig ka lang, brother, sa kanila. Pakinggan mo yung buhay nila, yun ang kailangan nila. No? So, ganoon lang po ang ginawa ko. Nag-engage ako sa listening ministry hanggang sa halos matapos yung stay ko. Although it was a difficult experience kasi karamihan sa mga kabataan doon ay yung literal na mga walang modo, kailangan mo turuan ng values, kailangan mong ituro sa kanila yung sistema na dapat ay i-imbibe nila. At pag tinuturuan mo sila at kino-correct mo sila, most of them are reactive. No? Meron pa nga ako situation doon, sinabihan ko lang yung isang bata na ayusin mo yung damit mo. Ang sabi niya sa akin, huwag mo akong pakialaman. Yung mga nakikialam sa akin, kaya-kaya kong patayin. Ang sabi ko, naku, grabe ito 95 na kabataan yun. Ano? So I stayed in the foundation 5 days a week. Hanggang sa napansin ako noong psychologist ng foundation na masyado ng stress at sabi niya parang, brother, mas maganda na umuwi ka at least twice a day para nare-refresh ka at para medyo hindi ka din nakikita ng mga kabataan lagi. Kasi there's always a tendency of over-familiarity. Pero yun, natapos yung pastoral year namin and it was indeed a very fruitful year for me. I was taught to listen. I was taught to lend my ears, especially din sa mga unheard na tinatawag, the unministered and the unchurched people. So, natapos yung stay ko doon sa foundation, masigit akong natuluan na magdasal, masigit akong natuluan na mahalin, yung magiging ministeryo na ipagkakalob sa akin ng Diyos pagdating ng panahon. So, natapos yung aming pastoral year sa 30-day retreat. So, 30-day retreat is another discernment period. Kasi sa akin, kakaiba na ang aking tatahakin ay huling taon ng theology. So, I decided sa 30-day retreat na i-continue, patapusin yung buhay pagpapaan. So, naging T4 ako, maluwalhati naman iraos yung T4. Tapos, nakagraduate ako ng theology. Pag-graduate ko ng theology, I do not know what will come next. Sabi sa akin ni Father Mike, hindi pa namin alam kung ano ang susunod na mangyayari sa iyo. Hindi pa namin napag-uusapan. I graduated March. Sinabi niya sa akin that was March 20. Sabi niya, pag-iisipan ko pa kung ano ang pwedeng ipagawa sa iyo kasi wala pang ganoong kasiguradong plano sa iyo. Sabi sa akin ng mga pare, huwag kang bibitaw, sumunod ka lang kung saan yung sasabihin sa iyo ng formator. Hanggang sa after some days, sabi niya sa akin, i-spend mo muna yung natitirang araw mo sa loob ng Pangarap Foundation ulit. Sabi niya, itry mo naman yung community approach, yung community dimension noong
noong foundation. So, nag-engage ako dyan sa paliparan. Sabi ni Father Mike sa akin, mag-stay ka lang dun for some weeks. For some weeks. So, ina-assume ko, for some weeks, hindi abuti ng buwan. 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks na yung at most. Eh, sabi ko sa foundation, mga hanggang 4 weeks lang po siguro ako dito. Kasi hindi naman sinabi ng formator na months. Hanggang sasabi ko, ano ba yan? Nag-start ako ng June 13, July 13, August 13. Hindi pa ako tinatawagan ni Father Mike. Walang anumang balita sa akin. Walang anumang paramdam sa akin kung ano yung magiging susunod na track ng buhay ko. So, it only happened when I was invited by Father Engel doon sa piyesta ng Lancaster. Sabi niya, kung wala akong gagawin ng ganitong araw, punta ka sa akin sa Lancaster. Tulungan mo ako sa preparation ng piyesta. So, pumunta ako kay Father Engel, and that was celebrated Mass. Nakita ako ng obispo. Sabi niya, kamusta ka na? Nasaan ka na ngayon? Ganyan. Eh, si Bishop kasi, alam mo si Bishop, pagka medyo na siya, na ikukwento niya yung mga bagay na sabi niya sa akin, alam mo bang pinag-usapan ka na sa press week? Ano ka na dyan, tatapusin yung exposure mo sa paliparan, tapos you will prepare for your pre-diaconal program. So, nangyari yun, pre-diaconal program, I started my pre-diaconal program November 3. Ay, di pala. Nag-pre-diaconal program muna ako sa tahanan na 2 buwan. May mga iba't iba pa mga processes na pinagdaanan. Until Father Mike told me, punta ka na kay Father George Morales sa Imus. Pagdating ko dito sa Imus, inorient ako ni Father George sa magiging buhay ko dito sa katedral. Sabi niya, hindi ko alam kung hanggang ganong kahaba ang stay mo dito. It could be 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, or more than a month. Pero sabi niya, make the best out of it. Nasa pre-diaconal program ka lang. Only to find out na during that time pala, kailangan ng magkaroon ng madaliin yung stay ko dito sa Imus. Kasi sabi sa akin ni Bishop noong kinausap niya ako, i-ordain kita bago magsimbang gabi. So, I stayed in Imus for 2 weeks. After my stay in Imus, na-schedule yung ordination ng diaconate. Sabi niya sa akin ay, kailangan mo ordain ka bago magsimbang gabi. So, na-ordain akong deacon. My first assignment was in Santo Niño de Molino. Simbang gabi yun. Ang pura-paloko ko dun si Father Ruel. Father Ruel was sick that time. And that was the reason why I was assigned in Molino. Sabi sa akin ni Bishop, i-assist mo si Father Ruel kasi may sakit siya that time. So, sabi ko kay Father Ruel, nandito daw po ako to assist you para tulungan kayo. So, I stayed in Molino. I spent my diaconate in Molino. And then I was ordained priest. I was once again assigned in Molino. So, ang unang assignment ko ay ang Santo Niño de Molino, where I spent almost 1.5 years. And that was my, isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay ko, yung pagtigil ko sa parokya niya. I was given a chance by Father Ruel to venture na yung buhay ng pagiging pare. Binigyan niya ako ng kalayaan na gawin yung sa tingin ko ay nararapat para sa parokya. And naging magbunga, ang pagtigil ko doon, naging masaya, personally sa bahagi ko. At ngayon, sa pagtigil ko sa Imus, sa pagdiling ko dito sa sambayanan ng Imus, para ating humuhugot ako ng lakas sa karanasan ko sa unang parokya. Sabi sa akin ni Father Ruel noon, sinadya kong iparana sa iyo yung sa unang taon mo yung ganong kasayang buhay pagpapati. Kasi wala kang ibang paghuhugutan ng lakas para sa mga susunod na panahon ng pagpapari mo, kundi yung unang taon. And that is true, no? That is true. Kahit ngayon medyo challenging ang stay dito sa Imus, kasi siyempre this is the center, no?
parating doon ako kumukuha sa karanasan doon. At ito nga, patuloy na lumalago sa karanasan ng pagpapari, sa karanasan ng pagbibigay ng sarili dito sa parokya ngayon, sa Arlington Pilar Cathedral Parish. Naging challenging, especially ito kung panahon ng pandemic, paano magiging creative yung pagiging pari mo, na isusustain mo yung pananampalataya ng parokya, ng mga tao, kahit sa ganitong uri ng panahon. At ito nga, by next week, lilipat kami, no? Another challenge for us and for me, na haharapin, no? Paano masigit na pagbubungahin yung pagbibigay ng sarili sa susunod namang sambayanan na kung saan na isusulit. Yun po. Thank you. Ang haba. Salamat, Father Raymar, sa iyong makahulugan na pagbabahagi, no? Carlo and Earl, no? Habang tayo ay nakikinig sa pagbabahagi ni Father Raymar, napakatingkad ng karanasan ng maraming paanyaya sa pag-aalay ng sarili. Simula pa pagkabata, nung si Father Raymar ay nagkaroon din ng pagkakataon na makilakbay sa iba't ibang mga pari, no? At sa iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod, hanggang sa sandali na siya ay bigyan ng paanyaya sa pagpasok sa seminaryo, at yung mga makabuluhan at mga hindi malilimutang karanasan at mapanghamong karanasan sa loob ng paghuhubog sa seminaryo hanggang sa maging ganap na pari, no? Siguro ang lahat ng ito ay mga pagkakataon na masasabi nating nag-anyaya kay Father Raymar patungo sa isang ganap na pag-aalay ng sarili, dahil kung hindi naman niya magagawang mag-alay ng sarili, marahil noon pa man ay sumuko na si Father Raymar, no? Yung kwento, Father Raymar, ng pagpapaalam mo sa OLP noon, no? Isa ito sa matitingkad na kwento at pagbabahagi na lagi naming naririnig mula sa iyo, no? At mula sa karanasang iyon, yun din ang bumago sa iyong paghahangad na magpatuloy pa, no? At magbigay pa ng sarili. At ngayon nga, no, ay isa ka ng ganap na pari, no? At doon natin makikita na ang susi sa isang ganap na paghuhubog ay yung pag nagawa nating ialay ang sarili natin at ibukas ang sarili natin sa Diyos na tumawag sa atin. At kapag hinahayaan natin ang Diyos na tayo ay gawin niyang instrumento at kasangkapan sa marami pang mga pagkilos niya, hindi lamang sa buhay natin, kundi sa mga taong nasa paligid natin, doon natin nakikita ang saysay ng bokasyon na ating pinagsisikapan. Mga kapatid, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Kublihan ka kapag nasisindak, ika'y tinatawag. Kapag may bagabag sa awit mo, ako'y niyayakap, takot inaalok. Pinapapanatag, di na ako mangangamba kailan pa man. Sa piling mo, lahat gumagaan. Kanluran
Bawi ng lungkot dahil nandito ka. Panatag ang loob, bawat hikbi, iyong hinahaplos, pinatatahan mo. Payapa ang dulot, di na ako mangangamba kailan pa man. Sa piling mo, lahat gumagaan. Kublihan ka, ikaw ang siyang muog, tanggulan ko't sigla, kanlungan kong poon sa himig mo. Ako yung tinubos, tanging pag-asa ko. Ikaw mo aking Diyos, di na ako mangangamba kailan pa man. Sa piling mo, lahat gumagaan. Kublihan ka. Kubli. Nagbabalik po tayo sa ating online usapang bukasyon at kasama natin si Father Raymar Arca. Dadako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating usapan at sa pagkakataong ito ay magtatanong ang ating mga kasama na sina Carlo at si Earl kay Father Raymar. Mauna si Carlo. Magandang gabi po, Father Randy, Kuya Earl, Father Raymar. Magandang gabi po. Kung naalala niyo po, Father Raymar, isa kayo sa mga unang seminaristang nakilala ko noon sa tahanan. At tanda ko pa po noon na sinasamahan niyo ako sa mga simbahan sa Tansa, sa Cavite City. No po. At pero ngayon ko lang po narinig ng buo yung inyong vocation story at talagang nakaka-inspire naman po kung papaano kayo nag-aalay at patuloy na nag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Father, naikwento niyo po kanina yung karanasan niyo po kasama yung mga sinasabi niyong unchurched youth o yung mga kabataan na hindi napapastulan o yung mga kabataan na hindi kabilang doon sa mga ministries ng simbahan. At papaano niyo po nadadala yung karanasang ito o ano po yung mga mahalagang bagay na natutunan ninyo sa karanasang ito na baon-baon niyo po hanggang sa ngayon bilang isang pari sa pag-aalay ng inyong sarili sa bayan ng Diyos? Actually, yung kasi mga kabataan na ito, no, kakaiba yung setup kasi nila, kakaiba yung kanilang pinanggalingan, kakaiba yung mga karanasan nila, at lahat ng pinanggalingan na puro mga mahihirap na sitwasyon. Sa totoo lang, Carlo, larawan din sila ng mga kabataan, kahit ng mga kabataan na nasa simbahan ngayon. It only happened na yung setting ay kakaiba, na nasa loob sila ng shelter. Ang mga kabataan sa parokya ngayon, kapag inupuan mo yung mga yan, kapag nakinig ka sa kanila, you will encounter different kinds of brokenness.
you will encounter different kinds of crisis na kung saan sila ay nagsisikap tumayo at nagsisikap pamuha. Nung una talaga, allergic ako sa kabataan. No? Pero nung ako ay nasa Santo Niño de Molino, yung challenge na makinig muna sa kanila, yung challenge na maunawaan mo muna sila, yung challenge na pakinggan mo muna sila bago mo sila yakagin sa simbahan. Yun yung naging inspiration sa akin, ano, para sikapin na muling buuin yung youth ministry ng parokya. Iba-iba yung mga approaches na itinry ko. Pero one of the best approaches na I think very effective ay yung maramdaman ng mga kabataang ito na ang pari ay nakikilakbay sa kanila, na ang pari ay kasama nila, na ang pari ay eto, hindi iba sa kanila. Isa sa pinaka masayang bahagi ng buhay ko sa parokya, sa pakikilakbay sa mga kabataan, ay yung pinipilit ko pa sila na umuwi. Dumating kami sa ganoong sitwasyon na bibilangan ko sila ng 1 to 10, dapat lahat sila naglaho na sa paningin ko. Kasi talagang ayaw nilang umuwi. Hindi hindi uuwi, no? Anong oras na rin, saka kailangan nasa bahay kayo. So yun, no? Naging puhunan ko yung ganun, pakikinig, pag-unawa, at sikapin na maramdaman ng mga kabataan ito na ang pari na nakikilakbay sa kanila ay hindi iba sa kanila. Kasi yan ang sakit ng kabataan yon kapag naramdaman nila na ito sesermonan kami, ito pagagalitan kami, ito sasabihin na naman sa amin mali ang ginagawa namin, na hindi muna sila pinakinggan, na hindi muna sila inunawa, talagang lalayo yan. Pero kapag naramdaman nila na nakikinig ka, umuunawa ka, kaya mo silang sabayan, ayun, doon magtatagpo, no? Yung pari at yung kabataan na pakikilakbay ng papastuloy. Maraming salamat po, Father. No, parang naalala ko po yung isang nabasa ko dati na ang isang pastol ay nagsusumikap na ma-imbibe yung smell ng kaniyang pinagpapastulan. At tama rin naman po kayo sa inyo pong ibinahagi sa amin na yung paglalapat ng sarili tsaka yung paglalapat ng karanasan, lalo higit po doon sa mga kasama po natin sa paglalakbay, ay isang larawan din ng pag-aalay ng sarili. Dahil parang hindi nyo po hiniwalay yung inyong sarili doon sa karanasan ng mga taong inyong pinagpapastulan, ay ito'y isang paraan na rin ng paglalagay, pag-aalay at paghahandog ng inyong buong sarili, kagaya ng pag-aalay at pagbibigay ng sarili ng Diyos noong siya ay bumaba dito sa lupa, no? Kasi nga po, parang si Jesus ay naging tao, nagkatawang tao. At yun din naman po talaga yung ating sinusundan at patuloy at pinagsusumikapang tularan, lalo higit sa larangan ng paglilingkod at pagtugon sa bokasyon. Maraming salamat po ulit, Father Raymar. Salamat, Carlo. Ngayon naman ay si Earl. Magandang gabi po, Father Raymar. Hello po. Nakatuwa po kanina yung pinagkwento niyo kasi nakaka-relate kami dahil kami po ay mga graduate na rin nung pumasok sa seminaryo at yung kinikwento niyo na yung mga kinikwento niyo na yung hindi rin naman perpekto ang ating karanasan, no, sa lalo yung mga early days, no, or months or weeks of formation. Pero nais ko pong itanong sa inyo yung proseso no bago kayo pumasok ay sabi niyo nga hindi naman ganong ding ka-perfect ang result ng usapang bukasyon. Parang kwentong bukasyon ninyo nung umattend kayo ay hindi rin naman parang kailangan niyo pa mag-discern, no, sa
kung kayo ba'y tutuloy o kayo mag-a-apply. Pero ang simpleng katanungan lang po, no, yung what made you there, no, na subukan na mag-alay ng sarili sa pamamagitan ng pagtugon sa pagpasok sa seminaryo. Subukan ito. Hindi ko na maaalala yung mga eksaktong yung mga eksaktong kwentong napakinggan ko. Pero naalala ko si Father Randy lagi na andoon parati siya na andoon nagsusupervise yung usapang bukasyon. Pero siguro sa ngayon, masasabi ko na bakit sa pamamagitan ng usapang bukasyon na napukaw yung damdamin ko. Nakita ko na ang tinatawag pala ng Diyos, ay katulad ng reflection ko kanina, na ang hinahaskan pala ng Diyos ng binti ay hindi laging yung mabuting lupa. Yes, that is the ideal soil. Ideal na maging mabuti tayo. Pero ang Diyos pala ay nagbabakasakali rin. Kahit sa mabato, sa madawag, sa lupa na nasa tabi ng daan. So, naisip ko na kasi napakinggan ko yung buhay ng ibang pari, napakinggan ko yung buhay ng mga seminarista that time. Sabi ko, pwede rin pala ako. Kahit na alam ko sa sarili ko na ako ay kulang, ako ay hindi ganap, ang dami kong mga bagay na maituturing na hindi ako karapat-dapat. Hanggang ngayon, hanggang na ako inaordinahang pare, kulang at kulang pa rin, hindi karapat-dapat pa rin. Pero ang mahalaga doon, sa puso ko hanggang sa ngayon, ay yung Diyos na nagbakasakali sa akin. Yung Diyos na hindi ako binaliwala, bagamat ako ay maituturing na hindi mabuting lupa. Na ako ay nahaskan pa rin ng binhing ito. At yung binhing ito ay nabigyan ng pagkakataon na matulungan ng Diyos at ng kapwa na yung lupang hindi maganda, mabato, madamo dati, eventually, sa tulong at awa ng Diyos, ay nasa proseso ng pagpapakabuti. Nasa proseso ng pagpapataba ng lupa. Kasi kahit pari ka na, kahit ikaw ay obispo na, o kahit nasa kung ano ka pa namang estado ng pagkapari, hindi ka pa rin ganap. No? Hindi ka pa rin buo. Hindi ka pa rin tunay at totoong mabuti. You're always on the process of being good. Kasi wala namang ibang mabuti, wala namang ibang ganap, kundi ang Diyos. Maraming salamat po, Father. Mga kapatid, kanina pa sinasabi ni Father Raymar, yung patungkol sa Diyos at ating Panginoon na manghasik, patuloy na nagtataya. No? Bagamat marami tayong hindi kasiguraduhan, alala ko yung sinabi po sa amin dati ni Bishop Ray sa aming Sinai, no? Yung sa SY. Sabi niya nung year ng Communion of Community, sabi niya, there is no such thing as merely a personal vocation, but every vocation is in the context of communion. No? Na hindi lamang tayo na katulad po nung kwento kanina ni Father Raymar, no, yung sa pagpapaalam, nahihirapan siya, no, hindi niya alam kung paano magsasabi, no, pero gumawa ng paraan ang Diyos, no, para ang komunidad, no, yung kanyang principal na katera. No? Kahit yun sa, sabi nga, vocations also in the context of community. Kahit yung aming buhay sa loob ng seminaryo ay bunga pa rin ang pagsusumikap ng sambayanan. Kasi hindi mo pwedeng i-own ang gift ng priesthood na nanggaling na sa sarili mong pagsusumikap. Parang natanggap mo ang biyaya at ang handog ng pagkapari sapagkat mayroon ding sambayanan na nagsumikap para sa iyo. No, na maibigay sa iyo karapat-dapat sa loob at labas ng seminaryo. Okay. At yun nga po, parang yung sa dawagan, yung nasa daan, no? Ang komunidad din ang tumutulong sa atin para tayo ay maging mabuting lupa. Kasi siguro kung titingnan natin ang ating mga sarili na mabuting lupa na ako, pero kung hindi tayo naaarawan, hindi tayo nauulanan, wala rin tutubo sa atin. No? Ito yung biyaya pa rin ng pagtutulungan at pagsusumikap ng bawat isa para tayo ay mahubog. Maraming salamat po, Father Raymar. Ito po.
Salamat Earl at Father Raymar sa inyo pong pagbabahaginan, gayon din sa pagtatanong ni Carlo kanina at sagot din ni Father Raymar. No? Ilang mga bagay na nagiging matingkad sa ating usapan ngayong gabi, no, mga kapatid, at sa inyong mga nakikilakbay sa amin ngayong gabi, na yung larawan at mukha ng pag-aalay ng sarili nagsisimula una sa kabukasan. No? Kabukasan sa mga pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Halimbawa, yung pagtawag ng Panginoon, hindi naman agad-agad mauunawaan natin ito eh. Pero pag nagiging bukas tayo sa maraming nangyayari sa kapaligiran natin, halimbawa, kagaya nung nakaranasan ni Father Raymar, no? Meron siyang karanasan ng pakikilakbay sa mga paring Recoleto, meron siyang pakikilakbay sa parish priest, kay Father Ronel, no? At dun sa mga nakasama niya sa school kung saan siya nagturo, no? At syempre sa kanyang sariling pamilya, no? Ang lahat ng ito ay naging mahalagang bahagi ng kanyang simulain upang unti-unti niyang mailagay sarili niya sa pag-aalay ng kanyang sarili para sa ganitong klaseng bokasyon. Pangalawa, yung kababaang loob na magpahubog. Siyempre, Padre Raymar, nung time na ikaw ay nagtuturo na, no? Kumbaga meron ka ng propesyon, tapos papasok ka sa isang sitwasyon ng buhay na uhubugin ka ulit, ikaw ay susunod, no? Sabi ko nga kanina kay Earl, alam ko meron ka pang kasamaang seminarista na estudyante mo pa eh, di ba? Mm-hmm. So parang kung titingnan natin yung gap, yung age gap, no? Even yung pakikisama sa mga kapwa seminarista ay talagang isang mapanghamong sitwasyon, pero yung kakayahan na maging mababa ang loob na tanggapin, hindi. Sa sitwasyon na ito na ako'y pumapasok sa ganitong klaseng bokasyon, kailangan magpahubog at mamuhay sa kababaang loob. At doon naman nagsisimula ang formation. Kapag hindi nagmamataas at hindi nagmamalaki ang isang hinuhubog, yun bang laging bumabalik sa katotohanan na tayo ay tinawag ng Diyos. Kanina malimit kong marinig sa bahaginan natin yung pagbibigay natin ng pagninilay sa yung paghahasik ng binhi sa iba't ibang mga sitwasyon. Na tayong lahat, ako bilang pari, si Father Raymar bilang pari din, at kayo Earl at Carlo na mga hinuhubog upang maging pari din sa hinaharap. No? Kilala natin kung anong sitwasyon mayroon tayo. Maaring tayo din yung nasa sitwasyon na nasa tabing daan, maaring may yugto din ang buhay natin na nasa batuhan tayo. O kaya naman ay tayo ay nakakaranas ng maraming dawag sa kapaligiran natin. Pero paano natin naabot yung karanasan ng mabuting lupa? Nang tanggapin din natin na tayo'y mga tumatalima lamang sa tawag ng Diyos. Na meron din tayo mga kahinaan, meron din tayo mga kapintasan. At dahil alam natin ang lahat ng yon, nais natin ngayong ialay ang sarili natin. Panginoon, ikaw na po ang bahala. Panginoon, ikaw na po ang kumilos sa akin. Kasi kung ako din lang, baka manatili akong dawag. Baka manatili akong bato. Baka manatili akong ako'y bilang nasa tabing daan. Pero dahil alam kong kaya ko nang ialay ang sarili ko para sa iyo, ikaw na ang mamahala sa buhay ko. At syempre, yung bang magpapatuloy tayo sa paglalakbay, taglay ang pananampalataya natin. Yung lagi tayong may kaalaman na para naman sa Diyos to, ba't ako matatakot? Para naman sa Diyos to, bakit ako magdalamot? Para naman sa Diyos to, bakit ipagkakait ko ang aking sarili para sa mabuting gawain? At kapag pumapasok yung discernment, mga kabataan na nakikinig sa amin ngayon, no? Malimit yung marinig ito sa usapang bokasyon at maging sa mga pari na inyong nakakalakbay sa inyong mga parokya. Ang discernment ay isang proseso ng pagkilatis sa mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay at kung saan niya tayo inaanyayahan. Ang kalooban ng Diyos ang higit na naghahari sa prosesong ito. At nangyayari ito sa konteksto ng panalangin, pagninilay, at pagpapagabay. Pagpapagabay sa bahagi ng mga seminarista
sa kanilang formator, sa kanilang spiritual director, no? At saka pa lamang makakabuo ng isang desisyon na hindi bunga ng pagkamakasarili, kundi bunga ng pag-aalay ng sarili. Hindi na ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo na, Panginoon. Si Father Raymar, ilang araw na lang, lilipat na po yan sa isang panibago na namang parish. Yan. At ang bawat paglilipatan ay isang paanyaya ng pag-aalay ng sarili. No? Di po ba, Father Raymar? No? Kahit sa seminaryo pa lang noon, apostolate, ano pwede sabihin, dito na lang ako. Huwag niyo na akong alisin dito, hindi eh. Laging handa palagi. No? Kung titignan niyo po yung nasa likod ni Father Raymar, ready na nga po siyang umalis. Eh. Nag-aayos na po siya ng gamit. No? Pero yun ang buhay po. Mag-aalay tayo ng sarili natin. At ito po ang isang biyaya na dapat nating tingnan sa pag-aalay ng sarili. Lumalawak ang ating mundo. Lumalaki ang ating pamilya. At nakakatagpo natin ang Diyos sa maraming sitwasyon at pagkakataon sa buhay natin. At doon natin makikita na ang sarili natin hindi pala para lang talaga sa atin. Tayo pala ay bahagi ng kwento ng buhay ng marami pang tao na tinatawag din ng Diyos para tumugon sa bokasyon. No? Noon po, si Father Raymar kasama si Father Ronel. No? Ngayon po, isa na siyang pari. Kanina kinukwento niya, may mga kabataan na nakikilakbay sa kanya. At maaaring sa pagdating ng panahon, ng tamang panahon, tutugon na rin sila sa kani-kanyang mga bokasyon. At si Father Raymar ay bahagi ng kanilang kwento dahil sa pag-aalay na ginanap niya sa kanyang sarili para sa Diyos at sa sambayanan. Kanina po nababanggit ni Father Raymar yung usapang bokasyon noon. No? Natutuwa po ako na balikan ang aming mga karanasan noon sa seminaryo na umaattend siya bilang discerner, no? Inuunawa unti-unti ano ba ang buhay sa seminaryo, no? So nag-i-invite po kami sa seminaryo, umaattend po si Father Raymar. Ngayon po siya na nagbabahagi sa inyo. Ang dating Father Raymar, ang dating Raymar na noon ay umaattend ng usapang bokasyon, ngayon nagpapahayag na ng mahalagang kwento at ng makulay na kwento ng bokasyon dahil nag-alay ng sarili. At isa sa matingkad na realization na sumagi sa aking isipan habang nakikinig sa Father Raymar at sa pagbabahagi ng dalawa nating kasamahan, kanilang mga tanong sa iyo. Nung nagawa mong makinig at unawain ang kwento ng buhay ng bawat kabataan na nakikilakbay sa iyo, doon musbong yung isang ministry. At ganun talaga, kapag nag-aalay tayo ng sarili, mayroong ministry, mayroong paglilingkod, mayroong lumalagong paraan ng pagtugon sa Diyos. Kaya dito po makikita natin, napakahalaga ng pag-aalay ng sarili sa pagtugon sa bokasyon. Dahil ang pag-ibig, hindi pwedeng ideya lamang, hindi pwedeng salita lamang, lalo tigit hindi po pwedeng pagdinilay lamang. Nagiging konkreto ang pag-ibig pag nagawa na nating ialay ang ating mga sarili. Father Raymar, maraming salamat po sa inyong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. No? At makakaasa po kayo sa aming mga panalangin, kaming mga pari ng seminaryo, mga seminarista natin sa diocese, ang Pastolka. Dahil si Father Raymar po, naging coordinator din po ng Pastolka. No? Nung ako po'y seminarista, naging coordinator din ng organisasyon ng mga seminarista, yung Pastolka. No? Patuloy kami makikilakbay sa iyo at nawa ay huwag tayong panghinaan ng loob kahit sa ganitong mga sitwasyon na tayo ay umaharap sa mga mapanghamong sandali sa paglilingkod. Kung saan tayo nagtatagpon lahat, Father, ay sa diwa ng pag-aalay ng sarili. No?
yun ang magdudulot sa atin ng dahilan para manatili at magkaisa ng isang direksyon patungo sa Diyos. Father, hingin po namin ang iyong pangwakas na pagbabasbas. Sumain niyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, lagi po din yung tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan ng inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I Love. Bokasyon. Maraming salamat po. Good night. Salamat Father Raymar, Carlo, and Earl. Thank you, thank you, thank you, thank God you. bless you. God bless you.